Have you ever wondered what it truly takes to succeed as a freelancer? Imagine condensing over a decade of freelancing wisdom into just 10 minutes. Sounds impossible, right? Pero pangako ko sa inyo, sa video na to, ibibigay ko yung mga valuable lessons and secrets na aking natutunan from my over 10 years of freelancing experience. Alam naman natin na yung pag-freelancing comes with a lot of benefits and rewards. To name a few, andyan yung pwede kang mag-work anytime and anywhere. Andyan din yung potential na kumita ka na mas maganda kaysa sa mga traditional jobs. Pero those come with challenges as well. Mga challenges na lahat tayo pagdadaanan regardless kung beginner ka o intermediate ka or like me, medyo batikan ka na sa pag-freelancing. At sa video na to, itatakel natin yung mga challenges na yan. Ano ba yung mga crucial mistakes na dapat mong iwasan sa yung freelancing journey? Dito sa video na to, i-explain ko sa inyo kung paano mo may iwasan yung mga common pitfalls at yung mga effective ways para maiwasan natin yan at magkaroon ka ng fast track to your freelancing success. Pangalawa sa mga challenges na yan is kung paano ka magkakaroon ng steady stream ng mga clients and income. So, i-reveal ko dito yung mga strategies para magkaroon ka at ma-maintain mo yung thriving client base at consistent income flow. At pangatlo, ano ba yung mga mindset shifts na kailangan mo for a long-term freelancing success? So, isi-share ko sa inyo yung mga mental adjustments that proved beneficial over a freelance career spanning more than a decade. By the way, ako nga pala si Carlos Ubado and I've been doing freelancing in digital marketing for almost 12 years na. And make sure na panoorin mo ang video na to, lalo na yung challenge number 3. Dahil pag na-overcome mo yung challenge na yan, sinisiguro ko sa'yo na magkakaroon ka ng thriving and successful freelancing career. Noong nagsisimula ako sa aking freelancing career, isa to sa mga, I would say, biggest challenge na gustong-gusto ko ma-overcome. Underpriced kasi ako sa mga service na binibigay ko sa mga clients. Natutunan ko itong tatlong bagay na to nung third year ko na. At na-realize ko din na, wow, kaya pala ako underpriced dahil hindi ko ina-apply itong tatlong bagay na to. Kaya ikaw, kung nasa 3rd, 4th, o 5th year ka na ng pag-freelancing at nag-underprice ka pa rin, ibig sabihin, hindi mo rin naintindihan at na-apply most of all itong tatlong bagay na to. So yung una dyan is dapat ma-establish mo yung expertise mo sa isang field. So ikaw nang bahala kung ano yung field na napili mo. Pwedeng graphic designing, pwedeng video editing o social media management. That's totally up to you. Pero tandaan natin na mas maganda yung expertise natin dyan sa napili natin na field, mas magiging mataas yung ating potential na pwedeng ma-charge sa mga clients. Pangalawang bagay is to add other skills. Once na na-establish mo na yung skill set mo dyan, it's a great time na magdagdag ka na kung let's say video editor ka. Dagdagan mo ng graphic designing or let's say social media strategy and management. In that way, pagka naghanap si client ng video editor, most likely kailangan din niya ng graphic designer at magmamanage and strategize ng social media. And in that way, pwede mo nang i-alok yung mga services na yon as cross-sells or upsells. At pangatlong bagay, pag na-establish mo na yung dalawa na yan, kailangan mo rin matutunan kung paano makipag-usap at makipag-negotiate sa mga clients. Dahil pagka nagawa mo yan, effectively, maiko-communicate mo kung paano makaka-benefit si client pagka kinuha ka niya all-in-one service. So parang one-stop shop na hindi nasasakit yung ulo niya kaysa kumuha pa siya at kumausap pa siya ng iba-ibang freelancers to do those things. So once ma-develop mo yung tatlong bagay na yan at ma-overcome mo yan, sinisiguro ko sa'yo na mas lalaki yung chance mo for potential earnings. Gusto mo bang magkaroon ng steady stream of clients? Alam mo, nagsisimula ako sa aking journey, isa to sa I would say na very challenging.
yung after ng project nyo, that can be 6 months, minsan 1 year, magpapaalam na si client. And ang laking problema dyan dahil wala tayong ibang inaasahan and we have to continue paying the bills. Sobrang sakit sa ulo niyan at nakaka-worry talaga. Minsan nga yung iba nakikita ko, hindi na nagtatangka na mag-freelancing dahil dyan sa uncertainty na yan. And yung iba naman na nagsubok na mag-freelancing, inaayawan nila yung freelancing dahil din sa exact reason na yan. Pero alam nyo, may way to overcome that. So sa simula, para ma-overcome mo yan, make sure na exceptional yung work mo. You do not under-deliver but over-deliver palagi. At pangalawa, dapat alam mo kung paano ka magtatap sa mga leads mo. So meron kang some form of lead generation. So ipapakita ko sa inyo at i-discuss natin sa video to kung paano natin gagawin yan. So ano ba yung benefit niyan? Yung number 1, pag exceptional ka sa ginagawa mo, you are giving it your best, you are over-delivering, yung value mo is magiging mas malaki. At pag mas malaki, sigurado si client mas mahihirapan kang bitawan. Ngayon, kung bitawan ka man at matapos yung project niyan, sigurado i-refer ka niyan sa iba or kukunin ka niya sa future projects niya. And also, kung hindi na talaga kayo mag-work together, pag nag-apply ka ng work sa ibang clients, madali ka ring makukuha. Dahil nga, yung value na binibigay mo is mataas na at you are really doing your best na ma-improve at magbigay ng exceptional na service. I would say na most people would be able to establish that within 2 to 4 years. And ang next na kailangan mong i-develop dyan is magkaroon ka ng eye kung saan ka kukuha ng client. So, andyan na sila OLJ, sila Upwork, diba? Sila freelancer.com. Pwede mo rin i-try yung LinkedIn outreach. So, kung andun yung ideal customer profile mo, pwede mo silang makita sa LinkedIn kung nag-offer ka ng, let's say, social media package. Pwede mong matap dyan sa LinkedIn yung mga target customers mo. I would say na madedevelop mo yan at magkakaroon ka ng ICP after mga 3 to 4 years. So pag natumbok mo yung dalawa, hindi ka mawawalan basta-basta ng clients, kundi actually magkakaroon ka pa ng multiple clients. Kumbaga parang ikaw na lang din yung mananawa at magta-turn down ng clients minsan kasi hindi mo na kayang gawin. Is your mindset holding you back? Alam nyo, nung nagsisimula ako, isa yan sa naging malaking challenge para sa akin. Lalo na pagka nagpaalam si client mo at di mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad mo sa mga bills mo for the next month. Napakalaking problema niyan. At magkakaroon ka ng takot, magkakaroon ka ng doubts, kagaya ng nangyari sa akin. And napapaisip din ako nun. Sabi ko, talaga kayang may sustainability? Talaga kayang pwede ako mag-succeed sa industry na to? Kaya ko kayang ma-reach yung mga goals na sinet ko? And nung nagkaroon ako ng shift sa aking mindset, parang paradigm shift. So, imbes na maging defeated mindset, instead na maging victim mentality, nagkaroon ako ng growth mindset. Na everyday, ipapolish ko yung skills na dine-develop ko. And pag na-develop ko na yung skill set ko na to, naabot ko na yung level na gusto ko, magdadagdag ako ng other skills at tapos i-develop ko pa yung aking negotiation skills dahil importante na alam natin kung paano tayo magbebenta. Dahil tandaan nyo sa freelancing services natin, yung binibenta natin, and paano natin i-handle yung mga objections ni clients. Magugulat na lang kayo after a year, after a few years, sobrang layo na nung inabot nyo. Sobrang iba na at sobrang malaki na yung naging improvement nyo. And syempre, what comes next is magiging mas maganda rin yung rates mo. Pwede ka na makapag-charge ng premium sa mga clients, magkakaroon ka ng multiple clients, probably a small team like I do. And to be honest, even yung mga goals na sinet ko, nalampasan ko na dahil sa pagkakaroon ko ng growth mindset. So, imbis na scarcity, palitan mo ng abundance. Do not be pessimistic, but rather be optimistic.
Hopefully nakatulong na naman ang video na to sa iyong freelancing career. And ikaw ba, baka may challenge ka dyan na pinagdadaanan na hindi natin na-tackle sa video na to? Do let us know sa comment section below and binabasa ko lahat yan. At pagkatingin ko magandang i-address yan, I will record a video para masagot natin yan at matulungan ka na ma-overcome yan. Kung marami kang natutunan sa video na to, sinisiguro ko sa iyo na marami ka ring matututunan dito sa video na to help you improve and grow your freelancing career.